We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Isang pribileyo na pinagkaloob ng ating Panginoon. Ako po ay muling makatayo sa likod ng pulpitong ito. So nagpapasalamat po ako sa ating mentor na si Pastor Rami at si Mandel. At ganun din po, wini-welcome ko po lahat ng mga pastor, leaders, disciples, at invites. Welcome po kayo sa pagkakataong ito. So tayo po ay dadako sa ating pananalangin, ating pong ilagak ang ating puso sa Diyos sa pagkakataong ito. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na samahan mo kami, patnubayan mo kami sa lahat ng aming pong gagawin. Dalangin ko, Panginoon, na ang iyong banal na spirito ang siyang mangusap, kumilos, Panginoon, sa aming pong pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang maluwalhati, madakila sa pagkakataong ito. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong lingkod, kasangkapangin mo, Panginoon, upang maipahayag, Panginoon, ang nais mo, kalooban mo, Panginoon, na maiparating sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Pinagkakatiwala po namin ang gawain ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So tayo po ay dadako sa ating pong pagsambang awitin sa Panginoon. Sama-sama po tayo magpuri sa pangunguna po ng CGS Band. Salvation
here and lives in me. Salvation is here. 'Cause you are alive and you live in me. 'Cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is here. Salvation is here and it lives in me. Salvation is here. 'Cause you are alive and you live in me. Salvation is here. So tayo po ay dadako sa ating pong banal na salita ng ating Panginoon. So inaanyayahan ko po ang bawat isa. Maaring kayo po ay nasa tahanan ngayon o saan numang lugar kayo. So bigyan po natin ng lubos na paggalang ang salita ng ating Panginoon. Concentrate po tayo, nakapokus po tayo sa nais ng Panginoon na mapakinggan natin sa umagang ito. So inaanyayahan ko po ang bawat isa na buksan ng kanilang mga Biblia sa 2 Corinthians 5:17. Ito ay common verse, pero mahalaga na dapat po natin maunawaan lubos kung anong nais ng Panginoon iparating sa atin. Sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So may binanggit po dyan sa verse na yan, yung word na in Christ. Ano ang ibig sabihin yan? Ang in Christ ay nangangahulugan ang isang tao ay may tunay na kaugnayan o pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi lamang sa pangalan, kundi sa puso at pananampalataya. Ibig sabihin, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At nakikibahagi ka sa kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. So tandaan po natin yung words na tagapagligtas. Kaya ang paksa natin sa umagang ito ay pinamagatan ko siyang genuinely saved. Tunay na ligtas. Marami ang nagsasabi sila ay ligtas. Ngunit hindi lahat ay namumuhay bilang tunay na ligtas. A genuine salvation is more than confession. It is a transformation. It changes our hearts, our directions, and our relationship with God in others. Kaya, ang tanong natin ngayon sa umagang ito, how can we know if someone is genuinely saved? Paano natin malalaman kung ang isang tao ay tunay na ligtas? Number 1, a genuine salvation begins with a real encounter with Christ. Ang tunay na kaligtasan ay nagsisimula sa totoong pagkakatagpo kay Jesucristo. Salvation is not about religion. It's about relationship. Kaya maraming tao ang religious, ngunit walang tunay na kaugnayan
sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kaligtasan na hindi nakukuha sa simbahan o pagdalo-dalo lang, kundi ang personal na pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang reliyon ay pagsisikap ng tao na lapitan ng Diyos. Ngunit ang relasyon kay Kristo, ang pagsisikap ng Diyos na lapitan tayo sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya, you are not saved because you know about Jesus, but because you have met Him personally. Kaya, a genuine salvation brings real encounter with Christ, ay nangangahulugan ang tunay na kaligtasan ay nagsisimula sa isang personal at totoo mong pagkakadanas kay Kristo. Kaya, hindi lang kaalaman, kundi mismong karanasan ang dapat nating maranasan sa buhay natin. Kaya maraming tao ang may alam tungkol kay Jesus. Naririnig siya sa simbahan, kahit sa cell group, nababasa sa Biblia, o mismo nakikita sa reliyon. Ngunit a genuine salvation ay higit pa sa kaalaman. Ito ay isang personal na karanasan kung saan mismo si Kristo ang nagiging totoo sa iyong puso at buhay. Halimbawa si Pablo, dating Saul, ay naligtas nang makatagpo niya si Kristo sa daan patungong Damasco. Mababasa natin yan sa Acts chapter 9. Hindi lang niya narinig si Hesukristo, kundi nakaharap niya mismo ang ating Panginoon. Kaya, ang pagkakadanas kay Kristo ang nagdudulot ng pagbabago. Kaya hindi maaari na nasa Diyos ka, nagnenakaw ka. Hindi rin maaari na nasa Diyos ka, pero sugarol ka. Hindi rin maaari na nasa Diyos ka, pero babaero ka. O kaya sinungaling ka. Kapag tunay mong nakilala si Kristo, nagbabago ang iyong puso, pag-iisip, at pamumuhay. Hindi ito pansamantalang emosyon, kundi isang bagong direksyon ng buhay. Mula sa kasalanan patungo sa kabanalan. Mula sa sarili patungo sa pagsunod kay Kristo. Binanggit yan sa 2 Timothy chapter 5 verse 17, our text. Kaya't kung sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Ang dating bagay, lumipas, masdan, ang lahat nagiging bago. Kaya, si Kristo mismo ang simula ng kaligtasan. Kaya walang tunay na kaligtasan kung wala si Kristo. Hindi ito nakukuha sa mabuting gawa o reliyosong ritual. Nagsisimula ito kapag personal mong tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at pinapahintulutan mo siyang baguhin ang iyong buhay. Sabi ng John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa madaling salita, ang ating Panginoong Hesukristo talaga ang makakapagligtas sa atin. Wala nang iba pa.
Hindi ang pagdalo mo sa church, hindi yung nasa church ka araw-araw, kundi mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tunay na kaligtasan, hindi tungkol sa reliyon, kundi relasyon. At ang relasyong iyon, nagsisimula kapag personal mong naranasan si Kristo. Ang kanyang pag-ibig, kapatawaran, kapangyarihan na magbago ng buhay. Kaya, do you want to be saved and have personal relationship with God? If you were stand before God today, are you sure you'd be with Him in heaven? Remember, through salvation, start when Jesus become real in your life. How can we know if someone genuinely saved? Pangalawa po na puntos natin. Paano natin malalaman kung ang isang tao ay tunay na naligtas? A genuine salvation produces changed life. Nagbabago. Kaya nga, kung titignan po natin, sabi nga ng 2 Corinthians, if anyone who is in Christ, he is a new creation. So nagbabago. May pagbabago ang buhay niya. A new life means old habits, sins, and attitudes are left behind. Kaya, the fruit of the Holy Spirit in Galatians chapter 5, verse 22 to 23, become visible to us. Totoo yan. Nagre-reflect yan sa buhay natin. Kaya nagiging mapagpatawad tayo. Nagiging mahinahon tayo. Nagiging mapagpakumbaba tayo. Because the fruit of the Spirit become visible. Kaya ang tunay na kaligtasan ay hindi lamang isang panlabas na deklarasyon o pagbigkas natin sa pananalangin, kundi isang totoong pagbabago ng puso ng tao. Kapag ang isang tao ay tunay na naligtas, ibig sabihin, tinanggap niya si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagkakaroon siya ng bagong buhay mismo sa loob niya. Kaya, nagbabago ang kanyang puso at pag-iisip. Kaya, mapapansin natin, iba na yung puso natin. Kaya ang puso natin, a saved heart is a giving heart. Kaya when Christ changes your heart, your pocket also follows. Naniniwala ako doon. Hindi ka makasarili. Hindi ka selfish. Generous ka. Kaya the evidence of God's grace in your life is seen when your hands are open to bless others. Yan po yung totoo. Kaya sa sandaling tanggapin natin si Kristo, ang Espiritu mismo manananahan sa atin. Uulitin ko sa 2 Corinthians 5:17. Kaya't ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat nagiging bago. Ibig sabihin, kung totoong ang kaligtasan mo, makikita ito sa iyong pag-iisip, pananalita, at pag-uugali, higit sa lahat sa ginagawa mo. Kaya, ang nasa isip mo ngayon ay mag-akay ng tao para sa Diyos.
ang pananalita mo, bukang bibig mo si Kristo. Kahit sa school, kahit sa work, kahit sa labas, saan ka man mapunta, bukang bibig mo si Kristo. Yung ugali mo, ugaling Kristo. At yung ginagawa mo, nagsisil group ka, nagdi-disciple ka. Kusa mo tong ginagawa, kusa nating ginagawa ang bagay na to. Kaya ang dating pusong matigas, makasarili, makasalanan ay unti-unting pinapalambot ng Diyos. Nagsisimula ka ng maghangad sa sarili mo ng kabanalan at ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Kaya may bunga tayong pagsunod. Kaya ang tunay na kaligtasan, hindi nananatili sa salita lamang. Ito ay nakikita sa gawa. Sabi nga ng Matthew chapter 7 verse 20, kaya't sa pamamagitan ng kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Kaya ang taong tunay na ligtas, hindi perpekto, pero may patuloy na pagbabago. Hindi na siya komportable sa kasalanan. Kapag nagkamali siya, nagsisisi at nanunumbalik sa Diyos. Nabubuhay na tayo sa bagong layunin. Tandaan natin, bago tayo maligtas, ang layunin ng tao dati ay para sa sarili. Tagumpay, yaman, at kasiyahan. Lahat yon pansarili. Ngunit, sa tunay na kaligtasan, ang layunin ay maglingkod at magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Yan po yung inaasam-asam natin na nakaranas ng pagbabago. In Galatians chapter 2 verse 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ibig sabihin, ang buhay mo ay sumasalamin na kay Kristo. Na ang iyong pananalita at gawa at pakikitungo sa kapwa, iba na. Kaya ang tunay na pagbabago o tunay na kaligtasan ay nagbubunga ng tunay na pagbabago. Kaya hindi mo na kailangan pilitin magbago. Ang Diyos mismo ang nagbabago sa inyo, sa atin, mula sa kalooban natin. Kaya yung pinilit lang na pagbabago, bumabalik yun sa dating siya. Pero kapag ang Diyos talaga totoo, ang nagbago sa Kanya, mula sa kalooban niya, hindi na siya babalik sa dati. Kaya tandaan po natin, ang dating makasalanan ay ginawang bagong nilalang na nagmamahal, nagpapatawad, at naglilingkod sa Diyos. Kaya people around us, you should notice the difference. Remember, if there is no transformation, there is no salvation. Pangatlo, how can we know if someone genuinely saved? Paano natin malalaman kung ang isang tao ay tunay na naligtas? A genuine salvation leads to obedience and service.
Sabi sa John 14:15, a true disciples desires to obey God's word. Bakit? If you love me, you will keep my commandments. Kaya ang totoong disciple, hindi mahirap yan pasunurin. At hindi rin yan matigas ang ulo. Yung mga command ng mga leaders, command ng mga pastors, alam mo na yan. That is God's commandment. Susundin at susundin mo yan. Kaya hindi na mahirap mag-disciples. Hindi na rin mahirap mag-pray. Hindi na rin mahirap mag-devotion. Hindi na rin mahirap mag-report. Why? Because you are a disciple of Christ. You obey God's commandments. Pero kapag matigas ulo mo, isipin mo, di yata ako ligtas. Kasi kung ligtas ka, nagmamanifest yung kaligtasan sa'yo. You are obedience. You follow your leader. You follow God. Kaya ang tunay na kaligtasan, nagbubunga ng pagbabago ng puso. Kapag ang isang tao ay tunay na naligtas, hindi lang siya basta nagsasabing, sumasampalataya ako. Kundi binago mismo ng Diyos ang kanyang puso. Sabi ulit doon sa 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dating bagay ay lumipas. Narito ang lahat ay naging bago. Posible talaga, totoo, na dapat kailangan makita sa buhay natin yung pagbabago. Kasi mismo ang Diyos nagsasabi, narito ang lahat naging bago. Kaya ang pagbabago ng puso ay nagre-resulta ng bagong hangarin. Hindi na upang mabuhay para sa sarili, kundi upang mabuhay para sa Diyos. Kaya ang obedience ay patunay ng kaligtasan. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi paraan para maligtas, kundi bunga ng kaligtasan. Kapag tunay mong tinanggap si Kristo, nagkakaroon ka ng pagnanais na sumunod sa kanyang kalooban dahil mahal mo siya. Sabi nga sa John chapter 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang ating mga utos. Kung ako'y inyong iniibig, sabi ng Panginoon, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So sa madaling salita, malinaw na susunod at susunod ang totoong naligtas. Hindi mabigat sa Kanya ano man yung pinapagawa sa Kanya. Wala siyang excuses. Hindi niya ugaling magdahilan. Ang ugali niya, sumunod. Yan ang larawan ng taong totoong naligtas. Kaya nga, isa sa mga utos ni Jesus, ang making disciple, ay isang paraan na pinapakita mo sa Kanya, your followers. O you follow Jesus. Dahil ito mismo ang inuutos niya na tinatawag niyang Great Commission. In Matthew chapter 28:19-20, sabi niya, kaya't humayo kayo. Kayo. Lahat ng mga nakakilala sa Kanya. Lahat ng mga naligtas. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Turuan silang sundin ang lahat ng inuutos ko. So yun yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, kapag tinutulungan mo ang iba na makakilala kay Kristo,
at lumago sa pananampalataya, sinusunod mo ang utos ni Jesus. Kaya ang tunay na disciple, hindi lang yan tagapakinig. Kundi tagasunod. At tagapagparami ng mga disciples. Kaya ang making disciple ay hindi dahilan ng kaligtasan. Kundi gumagawa tayo ng disciple dahil ligtas na tayo. Kaya kapag totoo ang kaligtasan ng isang tao, ibig sabihin may tunay siyang relasyon kay Kristo. Natural na yung bunga nito ay ang pagsunod sa utos ni Jesus. Kabilang na ang go and make disciples. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 7 verse 16, you will know them by their fruits. Kaya ang paggawa ng alagad ay isa sa mga bunga. Bunga ng isang disciple na puspos ni Kristo at sumusunod sa Kanya. Sa madaling sabi, ang making disciple ay hindi paraan para ipakita na ligtas ka, kundi patunay na tunay kang ligtas at sumusunod kay Kristo. Ang pagsunod ay hindi pilit, kundi kusang loob. Dahil ang pusong tinubos ni Kristo ay pusong nagpapasakop sa Kanya. Kaya tandaan po natin, ang paglilingkod ay bunga ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya ang isang taong tunay na naligtas, hindi mananatiling walang ginagawa sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang kaligtasan ay nag-uudyok sa kanya na maglingkod bilang pasasalamat sa biyayang natanggap niya. Kaya nakakalungkot, marami ang kampante sa loob ng church, dumadalo na walang ginagawa. Maraming nagbubutas ng bangko. Ayaw tumayo. Ayaw gumawa. Tingnan natin yung sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo, o nilalang kay Kristo Jesus, para saan? Sa mabubuting gawa. Hindi tayo naliligtas dahil sa gawa. Ngunit tayo ay niligtas upang gumawa ng mabubuting bagay para sa Diyos at para sa iba. Kaya ang tunay na kaligtasan hindi lamang deklarasyon ng pananampalataya, kundi demonstrasyon ng pagbabago. Kaya kapag ang puso ay binago ni Kristo, sumusunod ito sa Kanya. Sumusunod sa pastor, sumusunod sa leaders, sumusunod sa magulang, sumusunod sa lahat na may authority. At naglilingkod dyan sa iba. Kaya ang dalawang ito ay natural na bunga ng buhay na binago ng Diyos. Natural na yan, yung pagsunod natin. Kung talagang totoo na naranasan natin ang pagbabago o kaligtasan. Kaya salvation is not the end. It is the beginning of life serving God and others.
Kaya kapag tinutulungan mo ang isang tao na muling mapalapit sa Diyos, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo, pag-aalaga ng pananampalataya nila, pagtuturo ng katotohanan, ikaw ay tunay na naglilingkod sa kanila para sa kabutihan ng kanilang kaluluwa. Sa ganitong paraan ng paglilingkod mo sa tao ay nagiging paglilingkod natin sa Diyos. In Matthew chapter 25 verse 40, anuman ang ginagawa ninyo sa isa sa maliit na ito, sa akin ninyo ginagawa. Kaya yung pagdidisciple, ginawa ninyo yan sa Panginoon. Hindi lang ito mabuting gawa. Ito ay spiritual service natin kay Lord. Pagtulong na makilala nila ang katotohanan at maranasan ng kaligtasan kay Kristo. Kaya't ang tunay na paglilingkod sa tao ay yung nagdadala sa kanila papalapit sa Diyos. Hindi lang yung nagbibigay tulong tayo physically o emotional aspect. We share the gospel not to earn salvation, but because we have already have it. Winning soul is not to be saved, but because we are saved. Now, church, it means we don't share the gospel to earn salvation, but because we already have salvation through Christ. Kaya our desire to win souls become gratitude in love. We want others to experience the same grace that saved us. Kaya, you can't claim to love Jesus and yet ignore what He loved the most, the soul, the lost soul. Remember, to be silent when souls are perishing is the most unloving act of disciples can commit. Kaya kung wala kang pagnanais na maligtas ang iba, magtataka ako kung ikaw mismo ay tunay na ligtas. Kasi remember, a saved heart is a serving heart. A saved heart is a winning heart. Now, church, this is our conclusion. Being genuinely saved means Jesus changed our heart, our life, and our purpose. It's not about perfection, but directions, walking daily in obedience to Christ. Kaya ang pagiging tunay na ligtas, binago yan ni Jesus. Ang puso niya, buhay niya, layunin niya. Kaya nakakapagtaka kung sa church, iba pa rin yung puso natin. Hindi yung puso ng ating Panginoong Jesucristo. Yung buhay natin, hindi nagiging living testimony sa iba. Yung layunin mo, hindi layunin ng ating Panginoon. Masyadong occupy ka ng mga bagay dito sa mundong ito. Occupy ka sa mga work. Dapat isipin natin kung talagang totoong ligtas tayo ay yung eternity. Let's ask ourselves, is my life reflections of genuine salvation?
Is my life a reflections of genuine salvation? Remember, salvation does not change you, has not truly saved you. Nawa, itong message na to ay pupukaw sa ating mga kaluluwa na maaring tulog, natutulog, maaring kampante. Pero ito yung mensahe ng Diyos na dapat tayo magising. Kasi mahalaga to bilang patunay na tunay at totoo na ligtas tayo. So tayo po ay muling dadako sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Sama-sama tayong purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pagsambang papuri sa Kanya sa pangunguna ng CGS Philippines. Secret place, all
covers me. Okay, sa ating pong pagtatapos, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. O aming Diyos, dakila ka. Marami pong salamat sa inoffer mo na salvation, Panginoon, sa amin. Lord, hindi namin kailangan magpakahirap to gain that salvation. Dahil ang salvation na to, Panginoon, by grace, Panginoon, nahabag kayo sa amin. Kaya Lord, marami pong salamat sa kaligtasang inoffer mo sa amin. Ngayon dahil dito sa kaligtasang ito, dapat makita to sa buhay namin bilang tunay na ligtas. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo na nakinig, Panginoon, ng mensahe mo, Panginoon, sa pagkakataong ito. Nawa, Lord, tumimok sa kanilang mga puso ang mga salitang binitawan ng iyong lingkod, Panginoon. At maipamuhay ito. Salamat po, Panginoon, sa pangunguna mo mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng gawain ito. Kaya, Lord, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay para lamang sa inyo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen na amen. Okay, muli, nagpapasalamat ako sa Lord at nagpapasalamat din po ako sa mentors natin na patuloy tayong hinahamon sa vision na ipagpatuloy natin at dapat makiisa tayo sa nais ng ating pong mentor sapagkat ito yung nais din ng ating Panginoon. Kaya maraming pong salamat at sa lahat po ng mga nasa online, marami pong salamat. At ganun din po sa mga music team, marami pong salamat sa inyo. Sa lahat ng mga leaders, marami pong salamat sa inyo. Kaya ang lahat ng bagay na to ay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online. By sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.